Mga kaparokya at mga kapanalig, ito po ang inyong abang Kura Paroko, Father George, na bumabati sa mga sandaling ito ng isang mapayapa at mapalad na buhay sa ating lahat. Ilang buwan na tayo ay napasailalim sa community quarantine. At syempre, ramdam na ramdam natin ang inyong pananabik na makadalo sa ating mga liturhiya at sakramento, lalong-lalo na sa banal na misa. Nais man nating sama-sama ang lahat sa pagsisimba at pagsasamba gaya dati. Narito po ang mga minimum health and safety protocols na mahigpit na ipinatutupad sa lahat ng mga simbahan. Ang sinumang may lagnat, ubo, sipon at nahirapan sa paghinga ay pinakikiusapan na manatili sa bahay at maaring sumabay sa ating live streaming ng banal na misa at marami pa sa Facebook page ng ating parokya. Gayon din sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens at may mga pre-existing health conditions. Ang pintuan sa gilid ng simbahan ay gagamitin po nating entrance door. Samantalang ang main door sa harapan ay para sa exit naman. Sa harap ng ating simbahan, makikita ninyong nakapaskil ang malaking tarpaulin ng minimum health and safety protocols. Mahigpit na ipatutupad ang no face mask, no entry policy dahil ito ang una nating depensa sa paglaganap ng sakit. Kayo po ay hinto muna para sa foot bath, temperature check at sanitation. May contact tracing form din na kailangang sulatan. Magdala na rin ng sariling alcohol o hand sanitizer. Makikita ninyong may mga markers sa sahig at sa mga upuan. Sundin natin ang mga ito para sa physical distancing. Ang paghawak at pagpahid ng mga panyo sa mga imahen at santo ay iwasan muna. Sa mga handog at donasyon, maaari ninyong ilagay ang inyong offertory envelopes o love offering sa basket sa harapan ng altar bago magsimula ang misa o kaya ihulog ninyo sa mga buslo na may tangkay. Sa pagbibigay ng kapayapaan at pag-awit ng Ama namin, hindi na kailangan ang paghawak ng mga kamay. Sa komunyon, sasabihin ng pari mula sa altar ang katawan ni Kristo at sabay-sabay nasasagot ang lahat ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang pari, mga lay minister at mga usherettes ay sisiguraduhing naka-face mask at mag-alcohol ng mga kamay. Tiyakin din natin sa daloy ng komunyon ay di magsasalubong ang mga tao. Ingatan din nating hawakang mabuti upang hindi malaglag ang banal na katawan ng Panginoon. Tatanggapin ito sa kamay. Pumunta sa gilid ng altar, ibaba ang face mask at siguraduhin na isubo ang banal na ostya bago bumalik sa upuan. Pagkatapos ng banal na misa, para sa paglabas, mauuna muna ang mga nakaupo sa bandang dulo ng simbahan. Sabi nga ni Father Jack Arada ng Arkham Commission on Liturgy, sa panahon ng krisis, mahalagang tandaan, pagpapahayag ng pananampalataya ang pagmamalasakit sa kapwa. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa at pag-unawa sa mga minimum health and safety protocols na ito. Maraming salamat po.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihig ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamaya sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At mayayang ang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ni Dantes and Salas and family para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Leoning Bonifacio. Isama na rin po natin ang ating mga personal na intensyon. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo po ngayon ay nasa ika-32 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo po ang lahat. Ng Panginoon, ang bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuy ka, ilig ang darangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ang Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Kung tapat ang paghahangad natin sa karunungan ng Diyos, madali natin itong masusumpungan. Tulad ito ng isang babaeng ibinibigay ang sarili sa kabiyak na karapat-dapat sa kanya. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya. At nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw yaong hangat. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Binibigyang lakas ng loob ni San Pablo ang mga nagluluksa sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo hinggil sa muling pagkabuhay. Makakasama rin ng mga nabubuhay ang mga nangamatay sa kaluwalhatian ng pagdating ni Jesus sa itinakdang panahon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na, nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpetang Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Tayo ay laging magtanot sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah.
ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magpantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo po ang lahat. Itong talinghagang itong narinig natin ay isa raw sa mga pinakamahirap i-interpret na talinghaga. Kung tutuusin natin, iisipin natin yung mga nangyayari doon. Magtatanong din tayo sa ating sarili, ang bihira naman yung 5 matatalinong dalaga hindi nang nagbigay sa kanilang mga kasamahan. Tayong mga Pilipino parang hindi natin maintindihan yan, di ba? Kahit kukunti ang ating pagkain, binabahagi pa rin natin. Merong agad-agad dumating, sige, halika kayo, kain kayo. Pinagkakasya natin yung ating kukunting pagkain. Kaya medyo hindi maganda ang dating ng mga dalagang matatalino, hindi nagbigay ng langis. Pangalawa, bakit hindi na lang sila pumasok doon sa kasalan? Bakit pumunta pa sila sa magtitinda? Hating gabi. Anong tindahan ang bukas ng hating gabi? Sa Divisoria siguro, meron. Pero doon sa bayang iyon, walang Divisoria doon. Kung iisipin natin, talagang maraming mga mahihirap intindihin. Tapos, walang mention doon sa ikakasal na babae. Ang lalaki lamang ang minimension. Tapos, pagdating nila, sila pa ay pinagalitan. Ano ba ang punto ng talinghagang ito? Ang unang punto, ang pagdating ng Panginoon ay hindi natin alam ang oras, kaya kailangan tayong magbantay. Itong pagbabantay natin ay meron tayong tukso, 2 tukso. Ang unang tukso ay naiinip tayo na maghihintay. Kaya dahil sa ating kainipan, impatient tayo, hindi na natin binigyan pansin ang mga araw-araw na pamumuhay. The opposite danger naman ay
Hindi tayo naiinip, kundi sobra tayong nakababa doon sa mga everyday na araw-araw na pamumuhay at nakakalimutan na natin ang dahilan ng ating paghihintay. Sobra ang ating involvement, kaya wala na yung involvement sa taas. Palagi nating tatandaan, mga kapatid, kung iisipin natin ang imahe ng krus, kung naiinip kang maghintay, parang vertical ka lang ng krus. Hindi ka involved doon sa mga social realities, sa mga pangailangan ng araw-araw ng buhay ng iyong mga kapwa-tao. At kung horizontal bar lamang, ay nakakalimutan mo ang Diyos, nakakalimutan mo ang talagang punot dulo ng ating pagiging Kristiyano, at iniisip mo lamang ay ang kawanggawa, ang pagtulong sa kapwa, ang araw-araw na buhay. So dapat para maging kompleto, para maging kasangkapan ng kaligtasan, ang krus ay mayroong vertical at ang horizontal na dimension. At ang naghihintay ay sinasabi, 10 dalaga, 5 ang matatalino o marunong, at 5 rin ang hangal. Ano bang ibig sabihin nito? Silang dalawang grupo ay meron silang ilawan. Ibig sabihin, sila ay nakakarinig, nakikinig sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay ang ilaw ng ating buhay. May ilawan ang mga matatalino, may ilawan din ang mga hangal. Ngunit, ang matatalino ay meron silang extra oil, extra na langis. Hindi lamang yung nasa kanilang ilawan, kundi meron pa silang extra. Itong mga hangal ay yung nasa ilawan lamang nila. Hindi sapat ang kanilang langis. Ano ibig sabihin ng langis? Ang langis ay hindi naman siguro talagang fuel o gasolina. Hindi naman siguro ito pera. Hindi naman siguro ito kapangyarihan. No? Hindi porket marami kang pera ay mas marami ang langis mo sa paghihintay. Hindi porket marami kang mga kaibigan o malakas ang mga koneksyon mo, marami kang langis sa paghihintay. Ano po itong langis? Ang langis ay ang kawanggawa, ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, ang paggamit sa sariling buhay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba. Ito ang langis na nagkulang doon sa mga hangal. Kaya kailangan nating magdasal ng katalinuhan, o kaya gaya ng sinabi ng unang pagbasa natin ngayon, ang karunungan. Ano ang karunungan? Wisdom. No? So, ang wisdom ay hindi lamang yung marunong ka sa mga bagay-bagay dito sa mundo, yung expert ka sa computer, expert ka sa accounting, expert ka sa engineering, expert ka sa profesyon mo. Hindi lamang yon ang tinutukoy ng karunungan. Sinasabi, ang karunungan ay mahahanap mo pag maaga kang naghahanap sa Kanya. Ang karunungan ay nagpapakita, ay pumupunta sa mga nararapat niyang pakitaan ng sarili. Siya'y maamo at sasamahan ka sa bawat iniisip mo. Hinahanap siya ng mga karapat-dapat sa Kanya at siya ay binibigay ang sarili. Sabi sabihin, itong karunungang ito ay isang biyaya galing sa langit. Kaya kailangan nating hingiin itong biyayang ito. Ito ay grasya.
Hindi lamang ito ay resulta, bunga ng ating pagsisikap, kundi ito ay kombinasyon ng pagsisikap at pagdasal. Magdasal tayo ng karunungan ng Panginoon upang makagawa tayo ng Kanyang kalooban sa ating paghihintay sa Kanyang pagbalik o sa ating huling oras dito sa mundong ito. Ang ating paghihintay ay igugugol natin sa paggawa ng kabutihan. At ito ang tunay na karunungan. Ito ang tunay na langis. Kaya mga kapatid, ngayon ay tatanungin natin ating sarili, o nga, may ilawan ako, nakikinig ako ng salita ng Diyos. Every Sunday, nakikinig ako. No? Sa bahay, nagbabasa ako ng Biblia. Merong ilaw ang aking buhay dahil ako ay nakikinig at nagbabasa sa salita ng Diyos. Pero hindi lang yon sapat upang maging marunong at matalino, sapagkat ang mga hangal ay nagbabasa rin ng salita ng Diyos, nakikinig din ng salita ng Diyos. Ano ang kaibahan? Ang kaibahan ay yung mga marunong, yung mga matalino, ay hindi lamang nakikinig sa salita ng Diyos, kundi ginagawa, isinasabuhay ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. At paano ito isinasabuhay? Sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ito ang ating paghihintay, mga kapatid. Ang ating liturgical year ay matatapos na next Sunday, 33rd Sunday. Pagkatapos noon, November 22, Christ the King na. At November 29, first Sunday of Advent. No? At sa katapusan ng taon, every year, at sa pagdating ng bagong taon, pagkahanda. Always in the spirit of waiting. Sana ang ating paghihintay ay hindi mainip, hindi naiinip tayo, at hindi rin tayo sobrang babad sa mundo na nakalimutan ang krus na merong vertical, kundi merong vertical at merong horizontal dimension ng ating buhay. Nakikinig sa salita ng Diyos, nakatuon sa Diyos, at ang ating pag-ibig at pagkatuon sa Diyos ay ipinahayag natin sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw nabuhay ng maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uupong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatsyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyosa, manatili nawa silang tapat sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa namumuno sa ating pamahalaan, mapakinggan nawa nila ng may pagmamahal ang mga pangangailangan ng mga mamamayang
kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay, makita nawa nila ang kaaliwan at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taong handang tumulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipanalangin natin na pagharian ng Espiritong Banal ang lahat ng mga may sakit, kasama sina Lutgarda Salas, Joel Dantes, at Rene Carmona. Madama nawa nila ang kaginawaan sa awa at habag ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipanalangin natin ang mga mahal nating yumao, kasama sina Rosita, Benjamin, Teresita, Ricardo, at Luz Diminda. Magawaran nawa sila ng Panginoon ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat na nagtitipon ngayon, kasihan nawa tayo ng grasya ng Diyos upang laging maging handa sa pagdating ng kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kaming makibahagi sa iyong kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsipo po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamagitan.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco naming Papa, at ni Broderick naming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Pablo VI, San Juan Pablo II, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyo, anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga kahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na
nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsipo po muna ang lahat. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsayat nagniningning, kumislap umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya at matindi, hindi nagmamali. Dinilig sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang apat ang dukha ng pagmamahal. Binigay mong sadya matupad sa gawa ang iyong salita. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya at matindi, hindi ng pagmamahal, binigay mong sadya matupad sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsayat nagniningning, kumislap umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagyan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag kaniyang pagkalingat habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Ngayon at ipahayag kaniyang pagkalingat habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian.